Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 251, dapat siya ay bulag. Sa peach orchard ng Celestial Academy, ang mga dahon ay lumulutang sa hangin na parang magagandang babae na sumasayaw sa hangin. Ang himig ng sitar ay lumulutang sa hangin tulad ng mga dahon ng mga puno ng peach. Ang himig ay maaaring magdala ng kapayapaan sa puso ng sinuman. Sa gitna ng matikas na pabilyong iyon, isang matikas na kamay ang lumulutang sa mga kwerdas ng sitar. Ang himig ay kaakit-akit. Si Lin Feng, tulad ng isang masigasig na estudyante, ay nakaupo sa lupa habang nakapikit ang kanyang mga mata ng magalang na nakikinig sa himig. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Lin Feng ay nakapikit at siya ay humihinga ng mapayapa, ang kanyang katawan ay napapalibutan ng isang ulap ng chi. Kung naroon ang mga tao, makikita nila itong napakahiwaga ngunit walang tao sa paningin. Para kay Lin Feng, tila walang iba kundi ang lupa, siya ay pinagsama sa lupa. Si Yan Yuping Sheng ay isang Zuan Chi Layer Cultivator. Kung hindi ito nakita ni Lin Feng ng sarili niyang mga mata, hindi niya akalain na si Yan Yuping Sheng, ang guro na siya ring examiner para sa entrance exam ng mga estudyanteng militar, ay may ganoong nakakatakot na lakas at kapangyarihan. Habang ang kanyang mga daliri ay lumulutang sa mga kwerdas ng sitar, maaari niyang paghiwa-hiwalayin ng mga sundalo at gawin silang mawala sa kawalan tulad ng alabok. Nadama ni Lin Feng ang walang katapusang paggalang kay Yan Yuping Sheng, napakalakas niya. Hinawakan siya ni Lin Feng sa pagkamangha at pagpupuri. Pagkaraan ng mahabang panahon, huminto ang tunog ng sitar. Itinaas ni Yan Yuping Sheng ang kanyang ulo at tumingin kay Lin Feng, na, tulad ng dati ay tila kalmado at tahimik, na parang mahimbing na natutulog. Sa sandaling iyon, binuksan ni Lin Feng ang kanyang mga mata. May ngiti sa labi at mas lalong gamwapo. Mukha, siyang kaakit-akit at matalino. Lin Feng, sa orihinal, hindi ka naaayon sa tunay na intensyon ng iyong puso at nagdulot iyon ng hadlang sa iyong paglilinang, iyon ang dahilan kung bakit iminungkahi kong tumugtog ng zither para sa iyo at turuan ka kung paano maglaro, upang maaari kang maglaro. Hugasan ang iyong puso malinis mula sa lahat ng polusyon, ngunit ngayon ang iyong kapangyarihan ng pangunawa ay mas malakas kaysa sa akin at maaari ka nang tumagos sa Earth Fusion Dimension. Ngayon, maaari kang magpatuloy ng mag-isa, kailangan mong mag-isip, upang matuto ng higit pa at maunawaan ang higit pa tungkol sa langit at lupa, sa lawak na hindi mo na kailangan pang makinig sa sitar. Sabi ni Yan Yuping Sheng, na mabagal na nagsasalita. Ang dimensyon ng Earth Fusion ay napakahirap abutin. Dahil nagawa ni Lin Feng na makapasok sa komplikadong cultivation layer na iyon, pagkatapos nito, ang paglusot sa iba't ibang layer ay magiging isang piraso ng cake kahit hanggang sa maabot niya ang Tianqi layer. Hindi ito magiging katulad ni Yan Yuping Sheng kung saan napakahirap na maabot ang mas mataas na antas. Pagkatapos makapasok sa Zuan Chi layer, marami na siyang nakitang henyo, ngunit hindi pa niya nakilala ang isang tulad ni Lin Feng. Dahil naiintindihan ni Lin Feng ang pagsasanib ng lupa, halos wala na ang mga taong may mas malakas na talento kaysa sa kanya. Guro, gusto kong matutong tumugtog ng Punjabi. Sabi ni Lin Feng habang bahagyang nakangiti. Si Lin Feng ay napakasensitibo sa sining, lalo na sa sitar. Hindi lamang ito nakatulong sa pagmumuni-muni, ngunit maaari rin itong gamitin upang pumatay. Sige, kung gusto mong matuto, tuturuan kita. Bukod dito, sa kapangyarihan ng pagsasanib ng lupa, magiging madali para sa iyo na matuto. Pagkaraan ng ilang sandali, mas mahusay kang maglalaro kaysa sa akin. Sabi ni Yan Yuping Sheng. May pananampalataya siya kay Lin Feng. Si Lin Feng ay isang once-in-a-lifetime genius. Si Lin Feng ay hindi talaga mapagmataas, siya ay napakamapagpakumbaba, siya ay may malakas na paghahangad at determinasyon, bukod pa, siya ay napakatalino, siya ay isang tunay na kayamanan. Ang pagtingin sa isang napakahusay na binata ay isang kasiyahan para sa ibang mga tao, nakaramdam sila ng kasiyahan ng makita ang isang mahuhusay na henyo. Tuwang-tuwa si Yan Yuping Sheng sa katotohanan gustong matutunan ni Lin Feng kung paano tumugtog ng Punjabi, kaya umaasa si Yan Yuping Sheng na mahigitan siya ni Lin Feng sa hinaharap. Si Yan Yuping Sheng ay naglabas ng ilang libro at iwinagayway ang kanyang kamay na nagpalutang kagad. Sa hangin patungo kay Lin Feng. Tinanggap ni Lin Feng ang mga libro at nakinig kay Yan Yuping Sheng. Lin Feng, ang pag-aaral kung paano tumugtog ng kiters ay nangangailangan ng kakayahang makinig. Ngayon, napatunayan mo na kaya mo makinig, kailangan mo na ngayong kilalanin ang sitar, kailangan mong matutunan kung paano ito unawain. Ang mga aklat na ito ay napakadali ngunit sa kanila, may mga kanta, at may nakamamatay na citer. Mga kasanayan, din. Maaari kang matuto hanggat gusto mo at kung mayroon man na hindi mo maintindihan, pwede mong akong itanong palagi. Sige. Sabi ni Lin Feng habang bahagyang tumango. Inimpake niya ang mga libro at kaagad pagkatapos ay sinabi kay Yan Yuping Sheng. Guro, aalis na ako. Sige, pwede ka nang umalis. Sabi ni Yan Yuping Sheng habang nakangiti. Sinabi ni Lin Feng na aalis siya nang hindi natatakot na masaktan si Yan Yuping Sheng. Hindi siya ang uri ng tao na nagmamalasakit sa mga maliliit na bagay. Si Yan Yuping Sheng ay hindi nasaktan ng ganoong bagay, sa kabaligtaran, nagustuhan niya si Lin Feng sa ganitong paraan. Tapat at walang pakialam. Mabilis na kumalat ang balita na nakabalik na si Lin Feng sa Celestial Academy. Alam din ng lahat ang tungkol sa magagandang bagay na nagawa niya sa panahon ng digmaan. Alam din ng lahat ang katotohanan na, sa panahon ng digmaan, sa larangan ng digmaan ay may isang kanta na kinanta ni Lin Feng na nagbigay inspirasyon sa pagnanasa sa loob ng tropa. Bukod dito, si Lin Feng mismo ang lumikha nito, na tiyak na nagambag sa kanyang artistikong reputasyon.
Sa mga araw na ito sa Celestial Academy, maraming tao ang nag-uusap tungkol sa mga nagawa ni Lin Feng ngunit marami rin ang nag-uusap tungkol sa antas ng cultivation ni Lin Feng. Ang Celestial Academy ay may 4 na cultivation tower, 3 sa kanila ay pinaghiwalay ayon sa 3 magkakaibang landas ng estudyante. May isa pa, ang isang iyon ay isang mahusay na catalista para sa paglilinang. Sa ika-4 na cultivation tower na iyon, ang purong chi din ang pinakamakapal. Ito ang pinakamagandang tore para sa pagsasanay sa paglilinang. Bukod dito, kahit sino ay maaaring magsanay sa cultivation tower na iyon. Siyempre, ang panuntunan ay palaging pareho, ang isa ay dapat na sapat na malakas upang makakuha ng isang silid. Sa sandaling iyon, sa tore, may ilang taong nakatingin sa Mar-Angle na cultivation tower, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkainip. Hindi lahat sa kanila ay may kapangyarihang pasukin ito, hinahangaan lang nila ito. Si Yunshi ay isang bagong estudyante sa Celestial Academy, nakapasok siya sa pangalawang layer ng Lingchi na hindi naman masama kung isa sa alang-alang na siya ay 17 ngunit sa Celestial Academy, iyon ay walang kakaiba. Kung isang araw lang ay makakapasok ako sa cultivation tower na iyon at magsanay sa itaas na palapag, ito ay magiging mahusay. Sabi ni Yunshi habang nakatingali sa mataas na tore. Iba ang tore na iyon sa 3 pa. Ang dalisay na chi ay umaagos laban sa agos. Sa tuktok ng tore, ang purong chi ay mas siksik kaysa sa ibaba. Bukod pa rito, sa tore na iyon, ang mga kwarto ay hindi nangangailangan ng mga karagdagang purity stone depende sa sahig, at sa pamamagitan ng pagtayo sa ibaba, posibleng makita kung aling mga silid kung saang palapag ang available. Isang sulyap lang ang sapat. Sa sandaling may tao sa isang silid, ang pinto ay nagsara mismo at ang dalisay na chi ay nagsimulang umikot. Nakikita ng lahat mula sa labas kung may librerang silid o wala. Ang bawat palapag ay mayroon lamang isang silid. Ang cultivation tower na iyon ay napaka-espesyal bagaman, ito ay nasa gitna ng lahat ng iba pang mga tore at ginagamit lamang ng mga napakalakas na cultivator. Maraming tao, tulad ni Yunshi, ang naroon lamang upang humanga dito. Umaasa silang lahat na makakapag-practice sila ng paglilinang sa toreng iyon balang araw. Yunshi, itigil mo na ang panaginip. Biro ng isang babaeng nakasuot ng asul na damit sa tabi niya. Dapat ay naging kasintahan ka ng isa sa kanila at pagkatapos ay isasama kanya sa loob. Yunshi, huling beses, hindi ba ipinakita ni Dugu siyang nainteresado siya sa iyo? Maaari kang sumama sa kanya. Sabi agad ng ibang babae. Para siyang nagbibiro sa tonong nagsiselos. Si Dugu Siyang ay isa sa 10 ranggo na disipulo ng Celestial Academy, siya ay nasa ika-4 na ranggo. Sa kanyang pag-iisip ay lumitaw ang isang marangal na binata, umiling si Yunshi at sinabi. May isang taong mas gusto ko kaysa kay Dugu Siyang, ito ay si Lin Feng. Lin Feng. Ang batang babae sa asul na damit ay natulala. Tumingin siya sa tuktok ng tore at nabi. Narinig ko na nakipaglaban si Lin Feng kay Himo noong nakaraang pagkakataon at napakalakas niya. Ngayon siya ay kilala para sa kanyang karapat-dapat na serbisyo sa panahon ng digmaan, sinunog niya ang isang buong hukbo ng kaaway na daan-daang libong buhay. Ang hirap isipin. Siya ay tila isang gwapo at maislan na binata, ngunit siya ay napakamatapang at matapang. Tsaka parang kasing edad lang namin siya. Oo, isa na siyang marquis at nagmamay-ari ng lungsod. Nabalitaan ko na bumalik siya sa Celestial Academy. Si Yunshi ay may malambot ng ngiti sa kanyang mukha na alala niya ang araw na iyon, nang si Lin Feng ay nakipaglaban kay Heimo. Hindi niya ito malilimutan. Siya ay napakabata ngunit napakawalang kwenta at matapang. Moron. Sabi ng babaeng katabi niya. Medyo malamig ang boses niya. Si Lin Feng ay isang marquis, ano? At kahit na nakipaglaban siya sa Heimo, ano? Iyan ay isang labanan sa pagitan ng mga cultivator ng ika-5. Ika-6 na layer ng Lingchi, gayunpaman, si Dugu Siyang ay ang ika-4 na ranggo na disipulo ng Celestial Academy at nakapasok na sa ika-8 layer ng Lingchi. Siya ang pinakamaringgal na tao na nabubuhay, ang ika-4 na cultivation room ay kanya, paano siya makakalaban ni Lin Feng? Bukod, si Dugu Siyang ay isa ring marangal na cultivator, siya ay mula sa Dugu clan, na lubhang maimpluwensya. Yunshi, kung maaari kang makipag one night stand kasama si Dugu Siyang, mabuti na iyon. Huwag ka nang, umasa pa, bakit hindi ka pumunta at makipag one night stand sa kanya? Sabi ni Yunshi habang nakasimangot at nakaramdam ng inis. Wala kang alam, kung interesado si Dugu Siyang sa akin, hindi ako masasaktan. Sabi ng dalaga habang nakangiti ng malamig. Talaga. Sabi ng isang boses na nagmumula sa likuran sa tono ng pagbibiro. Nagulat ang mga babaeng ito. Agad silang lumingon at nakita nila ang isang mukhang mayabang na binata. Dugu Siyang. Sa sandaling iyon, nakatingin si Dugu Siyang kay Yunshi. Sabi niya, sa tono ng biro. Walang anuman si Lin Feng. Paano niya ako kaga? You dare be interested in him instead of me, dapat bulag ka. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 252, ang tanga. Ang silweta na nakita ni Yunshi sa kanyang harapan ay mukhang mayabang, puno ng kayabangan, ang kayabangan ng aristokrasya. Si Dugu Siyang ay isang mayaman at makapangyarihang tao. Narinig ni Dugu Siyang ang tungkol sa mga nagawa ni Lin Feng, pinag-uusapan siya ng mga tao sa lahat ng dako. Narinig pa niya na ikinukumpara siya ng mga tao kay Lin Feng. Nakapagtataka, may mga taong nang ahas na sabihin na si Lin Feng ay mas mahusay kaysa sa kanya, tulad ni Yunshi. Si Dugu Siyang ay nasa masamang kalooban dahil doon. Anong klaseng tao ang naisip ng babaeng ito? Sa buong Celestial Academy, palagi siyang nagsasanay sa tuktok ng tore na iyon, walang nang ahas na kunin ang kanyang posisyon. Kahit na ang pangalawa sa rangkang, si Qiyong Biluo at ang pangatlong Wen Aozu.
Naisip ni Dugu Shang na dahil hindi pa sila nagkaroon ng alitan, iba siya at mas mahusay kaysa sa kanila. Mas hindi niya iginagalang si Lin Feng, para sa kanya, ang paghahambing sa kanya kay Lin Feng ay isang kahihiyan. Bakit hindi kita may kumpara kay Lin Feng? Sa nakikita ko, mas magaling si Lin Feng kaysa sa iyo. Sabi ni Yun Shi nang marinig niya na pinapuna ni Dugu Shang si Lin Feng na ikinagalit ni Dugu Shang. Tumahimik ka, sumigaw siya. Smack. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang pumuno sa hangin. Si Yun Shi ay sinampal sa mukha, hindi ni Dugu Shang kundi ng isa sa mga babaeng kasama niya. Yun Shi, manahimik ka. Si Dugu Shang ay mas mahusay kaysa kay Lin Feng. Sa harap ng Dugu Shang, si Lin Feng ay basura lamang, walang tao. Malamig na sabi ng dalaga. Ang kanyang mga salita at kilos ay malupit. Nang makita iyon ni Dugu Shang, isang malaking mayabang na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa katunayan, sa harap niya, si Lin Feng ay walang tao. Sa sandaling iyon, halos 100 metro ang layo mula sa kanila, lumitaw ang isang makisig na silweta, itinaas nila ang kanilang ulo at tumingin sa mataas at marilag na tore. Ang binatang iyon ang mismong pinag-uusapan nila, si Lin Feng. Pagkatapos ay dahan-daang ibinaling ni Lin Feng ang kanyang ulo at tumingin kay Dugu Shang at sa iba pa. Nais niyang pumunta sa Cultivation Tower at magsanay doon hanggang sa katapusan ng taon, pagkatapos ay babalik siya sa Yangzhou City ngunit sa sandaling iyon, sa kalsada, maraming tao ang nag-uusap tungkol sa kanya, kahit sa ibaba ng tore, may mga taong nagtatalo tungkol sa kanya. Narinig na ni Lin Feng ang bawat salita ngunit hindi siya mapakali sa mga ito. Wala siyang ganang pumunta at patunayan ang kahit ano sa kanila, hindi sila katumbas ng oras niya. Marami ang nag-uusap tungkol sa kanya, wala siyang pakialam sa lahat, ang kalikasan ang tatahakin nito. Ngunit sa sandaling iyon, pinoprotektahan ng isang batang babae ang kanyang reputasyon at sinampal sa mukha dahil sa pagtatanggol sa kanya, siya ay pinapahiya, si Lin Feng ay sumimangot. Yun Shi, mamayang gabi, matutulog ako sa iyo, pagkatapos nito, hindi na natin ito pag-uusapan at hindi na kita parurusahan. Sabi ni Dugu Shang na tila napakamayabang. Katawa-tawa. Nahirapan siyang makakuha ng babaeng pangit ang mukha. Interesado siya kay Yun Shi ngunit kung sinabi niya ito ng malinaw, ito ay nagbibigay sa kanya ng mukha, ngunit nakakagulat na nang ahas siyang sabihin na nakita niya si Lin Feng na mas mahusay kaysa sa kanya, sa makatuwid, tuturuan niya siya ng kapangyarihan ng isang maharlika sa kurso. Nang gabi, ikaw. Natigilan si Yun Shi, nakatingin siya sa pangit at nakakadiri na lalaking iyon na gustong samantalahin siya. Mas gugustuhin na isang karangalan at pabor para sa kanya ang matulog sa kanya. Walang hiyang binata. Akala niya ay malaya niyang mapahiya ang mga nasa ilalim niya. Sa katunayan, ganoon talaga, si Dugu Shang, ay talagang naisip na maaari niyang ipahiya ang sinuman ayon sa gusto niya, maliban sa ilang mga exception. Kung hindi ka sumagot, tutulungan ko na lang ang sarili ko. Sabi ni Dugu Shang na may partikular na masamang ngiti sa kanyang mukha, muling nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Yun Shi, siya ay namutla na kamamatay, isang kasuklam-suklam at kasuklam-suklam na lalaki, gayunpaman, pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihan. Hindi lamang siya nagkaroon ng napakataas na katayuan ngunit nakalusot din siya sa ikawalong layer ng lingchi. Umaasa sa kanyang antas ng pagilinang at pisikal na lakas, madali niya itong mahuli sa pamamagitan ng puwersa at magamit bilang kanyang laruan. Yun Shi, binibigyan ka ni Dugu Shang ng magandang pagkakataon, ang swerte mo, wala kang kahihiyan kung ginawa mo siyang mawala sa mukha. Sabi ng hamak na babae na sinusubukang purihin si Dugu Shang sa parehong oras. Mas lalong namutla si Yun Shi. Ang pagiging sexually assaulted ni Dugu Shang sa isang buong gabi at pagkatapos ay inabandona ay isang stroke ng kapalaran. Walang hiya ang masamang babae. Ikaw ay napakabata at napakamura, ikaw ay isang pamosong bulaklak. Sabi ng isang boses na hamarang sa kanila. Malamig at hiwalay ang tunog nito. Nagulat ito sa hamak na babae. Tumingon siya at agad na nakita ang isang gwapong binata, kumunot ang noon niya at sinabing, "Sino ang kausap mo?" Noong nakaraan, hindi niya nakita ang labanan ni Himo at Lin Feng kaya hindi niya ito nakilala. Bukod sa iyo, mayroon pa bang ibang mura at basurang babae dito? Tanong ni Lin Feng sa tono ng pagbibiro. Sa ganoong klase ng mga babae, ang tanging solusyon ay ang maging mas malupit kaysa sa kanila. Natigilan ang hamak na babae ngunit biglang tila masaya si Yun Shi. Blanko siyang nakatitig sa binata sa kanyang harapan. Si Lin Feng iyon, nakakapagtaka, si Lin Feng iyon. Narinig siya ni Lin Feng at sumagip sa kanya. Gaya ng dati, natural at walang pidjal ang hitsura niya, ngunit kung ikukumpara sa dati, mas misteryoso at may kabayanihan siyang espiritu. Sumimangot din si Dugu Shang. Hindi rin niya nakilala si Lin Feng. Noong nakaraang pagkakataon, sa labanan ni Himo at Lin Feng, kahit na halos lahat ay nakakita nito, hinamak ni Dugu Shang si Himo kaya hindi siya pumunta para manood ng kanyang laban. Bakit hindi mo iniisip ang sarili mong negosyo? Sabi ni Dugu Shang, na mukhang nagbibiro. Malamig na tiningnan ni Lin Feng si Dugu Shang, kaagad pagkatapos, umiling siya sa panghahamak. Hindi pa siya kilala ng lalaking iyon ay nagsasalita siya sa likuran niya, hinamak ni Lin Feng ang mga ganitong uri ng maruruming tao at hindi sila binibigyang halaga. Tumingin si Lin Feng sa masamang babae, sabi, "Naiintindihan ko na para sa iyo, ang isang one-night stand sa sinuman ay isang stroke ng swerte, at dahil ito ay tungkol sa pagbibigay ng mukha, malinaw na nagbigay ka ng maraming mukha. At kaya napakaswerte mo." Si Lin Feng ay nagsasalita ng malakas at malinaw para marinig ng lahat, pagkatapos, lahat ay tumingin sa kanya at tumawa. Talagang katawa-tawa ang sinabi niya, wala talaga siyang hiya. "Kinakausap kita." Sabi ni Dugu Shang na ang boses ay palamig ng palamig.
Nakakagulat na hindi siya pinapansin ni Lin Feng. Si Du Guxiang ay may prestihiyosong katayuan sa lipunan, paano siya hindi papansinin ni Lin Feng sa harap ng lahat? Dahan-daang lumingon si Lin Feng at sinabi kay Du Guxiang. Kilala ba kita? Nagulat si Du Guxiang at saka malamig na ngumiti. Siyempre, hindi kita kilala kaya malamang na hindi mo rin. Ako kilala. Ang mga taong nakakakilala sa akin ay hindi nangangahas na huwag pansinin ako. Ano ang iyong pangalan? Sobrang halaga mo ang iyong sarili. Sabi ni Lin Feng habang nakangiti at nagpatuloy. Kahit na hindi kita kilala, sa kasamaang palad ay narinig ko ang iyong hindi magandang pangalan na normal na isinasaalang-alang ang iyong pagpapakita sa harap ng lahat, Du Guxiang. Ha? Pinaikit ni Du Guxiang ang kanyang mga mata. Nakakagulat na alam ni Lin Feng kung sino siya ngunit naglakas loob pa rin na kumilos ng ganoon sa kanya. Dahil alam mo kung sino ako, ipapakita ko sa iyo ang aking mga pamamaraan. Sampilin mo ang sarili mong mukha, lumuhad ng 3 beses at yumuko ng 9 na beses, kapag tapos ka na, patatawarin ko lahat ng pagkakamali mo simula ngayon. Si Du Guxiang ay malamig at naglalabas ng mapang-ipang enerhiya. Ang kanyang bibig ay napuno ng walang katapusang kayabangan at lamig. Naisip niya na ang pagpapakawala ng kaunting chi at puwersa ay sapat na para bumagsak si Lin Feng. Gayunpaman, si Lin Feng ay kalmadong nakatayo doon, hindi kumikibo, na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Sa totoo lang parang hindi naramdaman ni Lin Feng ang mapang-ipang enerhiya. Sampilin ang sarili kong mukha. Lumuhad ng 3 beses at yumuko ng 9 na beses. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo at dahan-daang naglakad patungo kay Du Guxiang. Nagulat si Du Guxiang at pinakawalan ang kanyang chi. Sa napakaliit na chi at puwersa, hindi mo ba naisip na ginagawa mong tanga ang iyong sarili? Sabi ni Lin Feng na nagpatingin sa buong karamihan habang nagtataka. Nakakabaliw na tao, nakakahiya kay Du Guxiang. Bukod dito, si Lin Feng ay isang military student kaya ang kanyang mga kapwa military students ay tuwang-tuwa, lalo na't si Du Guxiang ay isang political student. Makakapagsalita ka lang Ligma Lucky. Sabi ni Du Guxiang na naglabas ng mas malakas na enerhiya na pumipilit sa buong kapaligiran. Sa paligid ng katawan ni Lin Feng ay lumitaw ang sword chi, ito ay napakalakas, ang kanyang buong katawan ay parang isang espada, sobrang matalim. Ang mga tao ay namangha. Tumibok ang kanilang mga puso. Ang mga enerhiyang ito ay nakakatakot. Ito ba ang parehong Lin Feng na lumaban kay Heimo, ang walang kapantay na martial god, unang yugto? Kabanata 253, ang Tyrant. Si Du Guxiang ay nagsimula ring manginig ng marahas, siya ay natulala kay Lin Feng. Paano ito posible? Paano ka naging malakas? Hindi makapaniwala si Du Guxiang sa kanyang mga mata. Hindi pa niya nakita si Lin Feng. Tsaka bata pa siya. Sa sandaling iyon, naglalabas siya ng sword energy, ang enerhiya ay mukhang sobrang solid at makapal. Sa akademya, walang ganoong kalakas na estudyante. Habang tumitibok ang puso ni Du Guxiang, dumating si Lin Feng sa kanyang harapan sa isang iglap isang mata. Ang Earth Fusion ay hindi lamang katawanin ng larong espada ni Lin Feng. Naapektuhan din nito ang bilis ni Lin Feng, nakalusot siya sa isang espesyal na dimensyon ng cultivation. Dahil siya ay nasa perpektong symbiosis sa lupa, maaari siyang gumalaw gamit ang kapangyarihan ng lupa. Wap! Natangay ang katawan ni Du Guxiang. Isang malaking pulang marka ang lumitaw sa kanyang mukha, ang marka ay mula sa isang bukas na sampal ng kamay. Ang mga tao ay natulala. Gaano nakakatakot. Siya ay isang cultivator ng ika-8 layer ng Lin Chi at siya rin ay niraranggo sa ika-4 sa mga nangungunang disipulo ng akademya. Nakakapagtaka, hindi niya nakayanan ng isang sampal ni Lin Feng at pinalipad siya. Nagulat din ang hamak na babae. Bamukha ang bibig niya. Mukha siyang nakakita ng kakaibang bagay. Si Du Guxiang, na sobrang makapangyarihan at maimpluwensya, ay sinampal sa mukha ng isang binata. Sino siya? Si Yunxi ay mukhang masaya at namangha, si Lin Feng ay napakawalang kwenta at matigas ang ulo. Ang pagtingin kay Du Guxiang na sinampal ay mas nakakagulat kaysa makita si Heimo na natalo. Sige. Nararapat siyang maging isa sa mga mag-aaral ng militar, ang mga estudyanteng ito sa mga gawain sa gobyerno ay maaari lamang magsalita ng malaking ngunit sa katotohanan, hindi sila makatiis ng isang suntok. Sabi ng mga tao sa karamihan, tulad ng inaasahan, maraming tao ang hindi nakatiis kay Du Guxiang. Nakakatakot ang ekspresyon ng mukha ni Du Guxiang, para siyang nasugatan na hayop, nakatingin siya kay Lin Feng sa malamig na paraan at sinabing, "Sino ka?" "Ako." Sabi ni Lin Feng habang itinuturo ang sarili at pagkatapos ay agad na nagsabi, na tila malamig at humiwalay. "Ako ay walang tao, hindi kita kayang kalabanan." Sabi ni Lin Feng sa tono ng pagbibiro. Humajijak si Yunxi, hindi niya napigilan ang pagtawa. Kung si Lin Feng ay walang tao, ano si Du Guxiang? Isang walang tao. Saglit, hindi naintindihan ni Du Guxiang, pagkatapos ay narinig niya ang ilang mga tao na tumawa na nagsasabing. Nakakatawa, pinagtatawanan niya siya, na sinasabi na hindi siya makakalaban sa kanya ngunit ngayon na siya ay nakaharap sa kanya, nasample siya ng kalokohan at hindi makatiis kahit isang suntok. Kung ako siya, wala ako sa Imperial City, aalis ako dito at tatakbo sa abot ng aking makakaya. Nang marinig ni Du Guxiang ang taong iyon na pinagtatawanan siya, isang nakakatakot na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Lin Feng. Sa wakas ay naintindihan na niya salamat sa taong iyon na nagpapatawa sa kanya. Ang sumampal sa kanya ay si Lin Feng. Sinabi niya lang na hindi siya kayang kalabanan ni Lin Feng. Nang mga sandaling iyon, nanginginig ang masamang babae. Lin Feng, iyon ay si Lin Feng. Sa totoo lang, mas malakas siya kaysa kay Du Guxiang. Pagsisisihan mo ang ginawa mo ngayon. Banta ni Du Guxiang na malamig at hiwalay.
Agad naman siyang tumalikod at nagsimulang umalis. Siya ay napahiya, hindi siya maaaring manatili doon. Teka, sabi ni Linfang sa malamig na tono. Kaya huminto si Dugu Shang at dahan-daang lumingon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Linfang ng malamig paraan. Iniisip mo bang umalis ng ganoon? Sabi ni Linfang na parang kinikilig. Anong gusto mo? Sabi ni Dugu Shang na nagulat. Maglalakas loob ba si Linfang na magpatuloy? Kanina pa, gusto mong sampilin ko ang sarili kong mukha, lumuhad ng 3 beses at yumuko ng 9 beses sa harap mo. Ngayon, nalaman mo na di hamak na mas mahina ka sa akin, sa tingin mo ba madali kang umalis? Pinatunog ni Linfang na parang wala siyang pagpipilian kundi sundin ang pangunguna ni Dugu Shang at nagpatuloy. Anong klaseng tao sa tingin mo ako? Nang marinig ng karamihan si Linfang, natuwa sila. Gusto nilang makita kung ano ang gagawin ni Linfang kay Dugu Shang. Ipakita mo sa akin kung paano ito ginawa, sampilan ang sarili mong mukha, lumuhad ng 3 beses at yumuko. Nang 9 beses sa harap ko, sabi ni Linfang na parang kahanga-hanga, nangingibabaw, at ang boses ay mas malamig pa. Ang kanyang ngiti ay nawala, at ang kanyang tono ay naging matalim, tulad ng kanyang espada. Gusto mong sampilin ko ang sarili kong mukha, lumuhad ng 3 beses, at yumuko ng 9 beses sa harap mo, sabi ni Dugu Shang, na hindi makapaniwala, nang ahas si Linfang na humiling ng ganoong bagay mula sa kanya. Mukhang kapag nagsasalita ako, iniisip ng mga taong tulad mo na hindi nila ako baliwalain, kaya ako mismo ang gagawa nito. Sabi ni Linfang sa mahinang boses. Bigla siyang sumugod na parang baliw, nawala ang silhouette niya sa isang iglap, walang pag-aalinlangan, nagpakawala siya ng atake. Tumibok ang puso ni Dugu Shang, gaano kabila si Linfang. Sa isang iglap, dumating na si Linfang sa kanyang harapan at ang daliri ni Linfang ay nakaturo sa kanya. Ang dulo ng kanyang daliri ay napuno ng sword chi at bigla itong sumugod kay Dugu Shang sa hindi kapani-paniwalang bilis. Nagmamadali, itinaas ni Dugu Shang ang kanyang kamao upang harangan ang pag-atake ngunit biglang, isang mahaba at nakakakilabot na hiyaw ang bumalat sa hangin, biglang namutla ang mukha ni Dugu Shang. Ang kanyang kamao ay natusok ng daliri ni Linfang. Wap! Sinampal muli ni Linfang si Dugu Shang at umalangaw ang tunog sa kapaligiran. Wap! 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 Walang tigil na sinasampal ni Linfang ang mukha ni Dugu Shang, ang mga tao ay nanunood, walang tigil na nakatingin sa eksenang iyon. Ang mapagmataas na mukha ni Dugu Shang ay dumaranas ng matinding kabog at ang kanyang puso ay napuno ng lamig. Si Dugu Shang ay naging ignorante. Pinaglalaroan siya ni Linfang na para bang isa siyang laruan. Marahas na sinasampal ni Linfang ang kanyang mukha sa harap ng lahat. Dahil kailangan kong gawin ito sa aking sarili, may kasamang dagdag na bayad. Nang tumigil si Linfang sa pagsasalita, 2 malalakas na tunog ang sunod-sunod na pumuno sa kapaligiran. Nakaluhod si Dugu Shang at gumagapang sa lupa at nakayuko sa harap ni Linfang. Siya ay labis na mapagmataas at kadalasan ay napakamayabang, ito ay isang malaking kahihiyan para sa kanya. Bumibilis ang tibok ng puso niya at pinagpapawisan siya ng malamig na pawis. Napakalupit na lalaki. Kung ako ay isang walang kapantay na hindi makakalaban sa iyo, ano ang ginagawa mo sa pagluhod at pagyuko sa akin? Sabi ni Linfang sa mapanghamak na paraan habang nakatitig kay Dugu Shang na gumagapang sa lupa. Si Dugu Shang ay nakalusot pa lamang sa ika-8 layer ng Ling Chi, nang humarap sa isang cultivator sa Earth Fusion Dimension, hindi niya talaga kayang tiisin ang isang daliri. Nakipaglaban na si Linfang sa mga cultivator ng Zuan Chi layer at muntik nang makapatay ng ibinaba ni Dugu Shang ang kanyang ulo, ang kanyang puso ay napuno ng walang katapusang puot at puot. Ilang sandali pa, isang paang dumikit sa kanyang ibabang panga at narinig niya ang malamig na boses ni Linfang. Magwala. Sinabi lang ni Linfang ang 2 salitang ito at ang katawan ni Dugu Shang ay pinaalis na. Hindi na siya tiningnan ni Linfang, lumingon siya kay Yunshi, mainit na ngumiti sa kanya at sinabi. Kung gusto, kung alagaan ko siya, agad ko siyang hahawakan. Sa pamamagitan ng kanya, malinaw na sinadya ni Linfang ang masamang babae. Nang mga sandaling iyon, nanginginig ang hamak na babae at kumakabog ang kanyang puso. Sinabi lang ni Yunshi, sa malamig at hiwalay na paraan, sa tono ng pagbibiro. Mas mainam na huwag hawakan ang gayong marunuming tao. Sige, kalimutan mo na, ayoko rin hawakan sila. Sabi ni Linfang habang tumawa ng mahina. Kaagad pagkatapos, itinuro niya ang ika-5 silid ng cultivation tower, ito ay walang laman, ito ang lugar na kinuha ni Dugu Shang. Gusto mong pumunta sa cultivation tower? Nang inag si Yunshi, tumingin siya kay Linfang at sinabi sa mahinang boses. Hindi ako makapasok, tutulungan kita. Sabi ni Linfang habang nakangiti. Hinawakan niya ang kamay niya at nagsimulang maglakad. Kaagad pagkatapos, tumalon si Linfang sa hangin. Si Yunshi ay nagkakaroon ng panic attack, pinaikit niya ang kanyang mga mata sa takot at halos hindi niya ito maimulat, napagtanto niyang nasa taas siya sa hangin at lumilipad, ang kanyang puso ay tumitibok sa takot na mahulog. Pagkatapos, tumingin siya sa gwapong binata sa gilid niya at ang puso niya ay napuno ng walang katapusang lambot at lamang. Nakakamangha ang agility technique, naisip ng karamihan nang makita nila si Linfang at ang babae. Siya ay nasa itaas ng hangin, gaano kalakas. Nang makarating siya sa taas, tumayo si Linfang sa enerhiya mula sa atmosfera at nagsimulang maglakad. Sa hindi nakikitang puwersa, si Linfang at Yunshi ay bumaril sa kalangitan tulad ng isang arrow at damapusa. Ika-5 silid ng cultivation tower na ilang daang metro sa hangin. Nang makita ni Yunshi ang maliliit na silhouette sa lupa sa ilalim ng tore, nagkaroon siya ng impresyon na siya ay nasa panaginip at walang totoo. Magsanay ng mabuti, sabi ni Linfang habang nakangiti kay Yunshi.
Kaagad pagkatapos, lumipat siya muli at, agad na nasa ikatlong silid. Agad siyang pumasok sa isang kwarto. Wala ring tao sa ikatlong kwarto. Ito ay pag-aari ng Diyos ng kamatayan na si Wenao. Malinaw na magagamit ni Linfang ang silid kung gusto niya. Kung walang tao sa ibang mga silid, pupunta rin siya doon, hindi alintana kung sino rin ang mga ito. Tungkol kay Yunqi, nang makita niyang lumayo si Linfang, ang kanyang pangarap na magsanay sa cultivation tower na iyon ay naging katotohanan ngunit hindi siya nasasabik, sa kanyang puso, pakiramdam niya ay may nawala sa kanya. Parang panaginip lang ang lahat, ngunit ang natural, walang pidgel at walang kwentang binata ay isang dumadaan lamang. Siya ay napakahusay na magagawa lamang niyang tumangala sa kanya sa kalangitan na ibinuka ang kanyang mga pakpak at lumilipad palayo. Ang hindi alam ni Yunqi ay, sa sandaling iyon, ang dalawang babaeng kasama niya ay nakadapa pa rin sa lupa at naiinggit sa kanya. Naiinggit sila sa kanya dahil ang pagkakaroon ng pagkakataong mag-practice sa tore na iyon ay isang bagay na hinahangad nilang lahat. Tungkol sa hamak na babae, sa sandaling iyon, puno ng panghihinayang ang kanyang puso. Ang mga tao sa karamihan ay may iba't ibang ekspresyon ng mukha. Si Linfang ay tila isang tao na walang makakapidyak sa pagsulong. Sa sandaling iyon, walang anumang nangyari sa puso ni Linfang. Sa sandaling iyon, sa kanyang puso at pag-iisip, mayroon lamang tatlong bagay, ang mga alaala ng malakas na cultivator na nahati sa tatlong bahagi. Lahat sila ay napakalakas. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 254. Bumalik sa Yangzhou City. Ang pamamaraan ng surplus souls ay maaaring hatiin ang kaluluwa sa maraming labis na kaluluwa na puno ng matinding kapangyarihan, ang kapangyarihang kontrolin ng 10,000 bagay ng paglikha. Si Linfang ay nalunod sa mga alaalang ito. Sinusuri niya ang mga martial skill at agility technique na ginagamit ng Zone Cultivator, napakalakas ng mga ito. Mayroon ding mga bagay tungkol sa paggawa ng mga armas at pagkankak ng mga table tasks. Kinakailangan nila ang paggamit ng labis na mga kaluluwa. Matapos niyang matutunan kung paano makabisado ang pamamaraan ng surplus souls at kailangang palakasin ang kanyang kaluluwa, pagkatapos ay posible na sanayin ang iba pang mga diskarte. Ang lahat ay magiging mas madaling matutunan ng may mas malakas na kaluluwa, bukod pa, ang kapangyarihang kontrolin ng enerhiya ay mapapahusay. Sa makatuwid, si Linfang, pagkatapos suriin ang sitwasyon, ay nagpa siya na magsanay ng pamamaraan ng surplus souls. Bago matutunan kung paano gumamit ng surplus souls, kailangan munang maunawaan ni Linfang ang kaluluwa at kung paano ito gumagana. Ito ay magbibigay daan sa kanya na magkaroon ng malinaw at natatanging pangunawa sa pagkakaroon ng kanyang kaluluwa. Ito ay magbibigay daan sa kanya upang mabutas ang mga misteryo ng kaluluwa. Magagawa niyang ilipat ang kanyang mga iniisip ng direkta sa kanyang kaluluwa. Gayunpaman, ito ang pinakapangunahing hakbang. Kasama sa pamamaraan ng isang paraan upang mailarawan ang kaluluwa at maunawaan ang pagiging komplikado nito. Bukod dito, si Linfang ay may access sa Earth Fusion Dimension at may malakas na kapangyarihan ng pangunawa. Ilang araw lang ang kailangan niya para makabisado ang paraan ng paggunita sa kanyang kaluluwa. Hindi alam ni Linfang na ang malakas na cultivator sa panahon ng kanyang pagsasanay ay nangangailangan ng 2 taon upang makita ang kanyang kaluluwa. Magagawa ito ni Linfang sa maikling panahon salamat sa pagsasanib ng lupa at dahil napakalakas na ng kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, sa isip ni Linfang, nakikita niya ang isang madilim na ilusyon ng kanyang sarili, na para bang iyon ang kanyang madilim na sarili, isang itim na silweta, na parang ang diwa ng kanyang kaluluwa. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi nang ahas si Linfang na isipin na tumingin sa isang espiritu. Sa landas ng paglilinang, sinabi na pagkatapos mamatay, makikita ng isang tao ang kanilang sariling kaluluwa, bukod pa, sinabi rin na posible na ilipat ang kapangyarihan ng mga kaluluwa. Ang ikalawang hakbang ng pamamaraan ng mga surplus na kaluluwa ay ang paggalaw ng espiritu. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa kaluluwa sa mas mataas na antas, ito ay tungkol sa kakayahang kontrolin ng kaluluwa at ilipat ito sa iyong kalooban, kung hindi, hindi ito magiging posible. Nagamitin ng labis na kaluluwa at ito ay magiging walang silbi. Kung ikukumpara sa unang hakbang, na tungkol din sa pag-unawa sa kaluluwa, nalaman ni Linfang na mas madali ang pangalawang hakbang. Mabilis niyang nagawang makamit ang paggalaw ng espiritu at nagawa pa niyang paalisin ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan at kumilos bilang isang espiritu. Ang ikatlong hakbang ng pamamaraan ng mga surplus na kaluluwa ay ang hindi kumpletong kaluluwa, ito ang pinakamahalagang hakbang. Ang hakbang na ito ay naiiba sa dalawang iba pa. Ang hindi kumpletong kaluluwa ay ang pangunahing bahagi ng pamamaraan na ginawa itong napakalakas. Napakahalaga ng hakbang na ito. Habang nagsasanay sa paglilinang, ang kaluluwa ay maghihiwalay sa maraming labis na kaluluwa, isa o dalawa, ngunit ang isang malakas na cultivator ay makakakuha ng 100 o 1,000 labis na kaluluwa. Ang pinaka-nakakatakot na mga cultivator na umiiral ay maaaring makakuha ng bilyon-bilyong labis na mga kaluluwa sa halos walang katapusang bilang. Ang lakas ng kaluluwa ay kasing lawak at kalakas ng sansinukob. Naka-cross-leg si Linfang. Sa sandaling iyon, sa himpapawid, may isang anino na lumulutang sa kapaligiran. Kung may nandoon at nakakakita ng anino na iyon, napagtanto nila na mukhang perpektong doble ito para kay Linfang. Iyon ang kaluluwa ni Linfeng. Sa sandaling iyon, ipinikit ni Linfang ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. May imahe sa kamay ni Linfang, pagkatapos ay bumantong hininga siya at sinabi sa mahinang boses. Split. Pagkatapos noon, isang di nakikitang lakas ang kumalat sa kanyang katawan at nadaig ng matinding sakit ang lahat ng kanyang sentido, nagsimula siyang manginig at ang kanyang puso ay tumibok ng napakalakas na parang sesabog. Napakasakit. Naramdaman ni Linfang na pinuputol siya ng 1,000 espada.
Ang sakit ay katulad noong ang kanyang celestial spirit ay gising. Agad na nahimatay si Lin Feng. Hindi niya kinaya ang matinding sakit na pumupuno sa kanyang kamalayan. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Lin Feng ng panibagong sakit sa loob ng kanyang kaluluwa. Ang kaluluwa ni Lin Feng ay nagsimulang magpumiglas, isang maliit na itim na piraso ay atubili na napunit mula sa kaluluwa ni Lin Feng. Ang itim na piraso ay naging labis na kaluluwa. Sa sandaling iyon, ang katawan ni Lin Feng ay nanginginig at nanginginig, siya ay naghihirap, ang sakit ay hindi totoo. Sa wakas, ang labis na kaluluwa ay nabuo at lumutang sa hangin. Ito ay isang napakaliit na bahagi ng kaluluwa ni Lin Feng. Puno ng malamig na pawis ang buong katawan niya. Hindi napigilan ni Lin Feng na ngumiti ng pilit. Ang pagsasanay sa paglilinang ay nangangailangan ng walang katapusang halaga ng pagpapasya. Nakagawa lamang siya ng isang labis na kaluluwa. Ang pamamaraan ng labis na mga kaluluwa ay ginagalang ngunit maraming magsasaka ang hindi maglakas loob na magsanay nito dahil sa mga panganib. Kung nais ng isang cultivator na hatiin ang kanyang espiritu sa 1,000 labis na kaluluwa, kailangan niyang magtiis ng matinding sakit para sa bawat kaluluwa. Bukod dito, may pagkakataon pa rin na mabaygo ito at hindi makabuo ng labis na kaluluwa. Minsan, humihinto pa sila kapag nahati ang kanilang kaluluwa dahil ang sakit ay sobra. Tanging ang mga may determinasyon na bakal ang maaaring magsanay ng gayong mga pamamaraan. Nang walang determinasyon at lakas, ang katawan at isipan ay hindi makayanan ng gayong hindi kapanipaniwalang sakit. Muling nagiba ang puso ni Lin Feng. Ang maliit na itim na labis na kaluluwang iyon na lumulutang sa hangin ay gumagalaw patungo sa buong kaluluwa, tila magkasundo sila sa isa't isa na tila sila ay konektado, ngunit sila ay nanatiling magkahiwalay. Kalmadong huminga si Lin Feng, na nagbigay daan sa kanya na kumalma. Ang kanyang puso ay nagsimulang muling tumibok ng marahas ang kanyang katawan, ito ang kinakailangan upang maunawaan ang kaluluwa. Biglang lumitaw ang isang bagong labis na kaluluwa. Sa isang hindi kapanipaniwalang lakas, posible itong maabot ang langit, tumanggap ng pagsamba ng ibang tao, ngunit gaano ito kahirap. Ang isa ay kailangang dumaan sa hindi kapanipaniwalang sakit, ngunit hanggang saan? Tanging ang mga may hindi masisirang lakas at determinasyon ang makakarating sa langit at makakamit ang mga dakilang tagumpay. Ang Zone Layer Cultivator ay maaaring pumatay ng milyon-milyong tao at sambahin, habang ang mahinang cultivator ay maaari lamang mabuli at mapahiya. Halimbawa, noong panahon ng digmaan, lumitaw sina Han Mo at Yan Yupingsheng, napakadali nilang nakapatay ng ilang libong sundalo, kasama sila, madaling matukoy ang kahihinatnan ng isang labanan. Ang isang pag-atake na ginawa nila mula sa langit ay maaaring lipulin ang walang katapusang bilang ng mga sundalo sa lupa. Ang isang himig mula sa isang sutar ay maaaring umalis sa larangan ng digmaan na puno ng mga bangkay. Ang mga taong ito ay napakalakas, kailangan ni Lin Feng na maging mas malakas. Kailangan niyang maabot ang langit at magkaroon ng kapangyarihang pumatay ng sinumang bubuli sa kanya. Hindi alam ni Lin Feng kung gaano katagal ang lumipas. Sa pagkakataong iyon, sa labas ng tore ay maraming tao, na tahimik na naghihintay. Kabilang sa kanila ang isang mula sa pamahalaan ng Imperial City. Handa na ang mga titulo ni Lin Feng at opisyal na niyang matatanggap ang mga ito, ngunit nasa cultivation room pa rin siya na hindi maaabala. Hindi umalis ang taong pinadala ng gobyerno, hindi rin niya ginulo si Lin Feng. Tahimik lang siyang naghihintay, doon. Hindi naman siya mukhang naiinip o naiinis man lang. Maraming tao ang naghihintay sa labas ng cultivation tower at nagulat sila. Dumating na ang taong iyon ilang araw na ang nakalipas at nakakagulat na naghihintay pa rin kay Lin Feng. Si Lin Feng ay talagang prestihiyoso. Ang taong iyon mula sa gobyerno ay hindi man lang nang ahas na abalahin si Lin Feng sa kanyang cultivation room. Naghihintay siya doon kahit na hindi niya alam kung gaano katagal si Lin Feng bago matapos ang kanyang pagsasanay. Sa sandaling iyon, nang tumangala sa marilag na tore, mas tiyak sa ikaapat na silid, nagsimulang gumalaw ang pinto ng saradong cultivation room at dahan-daang bumukas ang sarili. Ang mga tao ay natulala. Isang silhouette ang lumabas dito. Ang silhouette na iyon ay agad na tumalon sa hangin at sa sandaling ito ay bumagsak sa lupa, isang invisible na enerhiya ang lumitaw at pumwesto sa sarili upang pigilan ang pagkabigla. Dahan-dahang bumagsak ang silhouette sa lupa. Ang taong iyon ay nakasuot ng mahabang gown, may dalang isang sinaunang espada sa kanyang likod. Ito ay tiyak na si Lin Feng. Nang makita siyang bumaba ng taga-imperial na lungsod, ngumiti sila at pumunta sa kanya habang sinasabi, Lin Feng, hiniling sa amin ng kamahalan na pumunta at ibigay sa iyo ang sertipikong ito na nagpapatunay sa iyong mga titulo. Mula ngayon, ikaw na ang may-ari ng Yangzhou City. Pagkatapos nito, ibinigay ng tao ang isang sertipiko kay Lin Feng na kulay ube at ginto. Salamat at sorry sa abala. Sabi ni Lin Feng habang tinatanggap ang kanyang sertipiko. Ito ay isinulat sa malaki at marilag na mga karakter, CXC Officer, Marquis, Yangzhou City 5th. Walang anuman. Natupad ko na ang aking tungkulin. Aalis na ako. Tumiti ulit ang taong iyon at agad na tumalikod nang bigla silang umalis. Ang taong iyon ay naghihintay doon ng ilang araw upang personal na ihatid ang mga titulo kay Lin Feng. Inayos ni Lin Feng ang kanyang mga titulo at ngumiti. Tumingon siya at tumingin sa isang taong nakatitig sa kanya. Si Dugu Shang ang nakatitig sa kanya nang may masamang tingin. Sa araw na iyon, pagkatapos na mapahiya ni Lin Feng, bumalik siya sa kanyang angkan para dalhin ang mga tao para patayin si Lin Feng ngunit tumanggi ang kanyang angkan na lumaban kay Lin Feng. Sa hinaharap, pinagbawalan siya ng kanyang angkan na magdulot ng anumang gulo kay Lin Feng. Ang nakasulat sa robe ni Lin Feng ay isang pangalan, Duan Huya, kung papatayin niya si Lin Feng, kailangan
Niyang tandaan na bahagi siya ng paksayon ni Duan Wuya. Kahit na kinasusuklaman siya ni Du Guxiang, wala pa rin siyang masabi sa bagay na iyon. Kung hindi siya nakatanggap ng tulong ng kanyang angkan, umaasa sa sarili niyang lakas, hindi niya kayang patayin si Lin Feng. Inangat ni Lin Feng ang kanyang ulo, tumingin sa isa pang silid ng cultivation tower. Nakasara pa rin ang pinto. Malamang nasa loob pa rin si Yunxi. Du Guxiang, kung may mangyari sa kanya, walang makakapagligtas sa iyo. Malamig na sabi ni Lin Feng, ang nakamamatay na Qi ay pinakawalan sa kanyang katawan. Si Du Guxiang ay nagulat at natakot, siya ay nanginginig. Ilang salita lang ang sinabi ni Lin Feng ngunit sapat na iyon para takutin siya. Ang ekspresyon ng mukha ni Du Guxiang ay sobrang pangit. Gusto talaga niyang turuan ng leksyon si Yunxi, ngunit pinagbantaan siya ni Lin Feng. Bukod dito, ang pananakot ni Lin Feng ay isang bagong kahihiyan. Namumula ang kanyang mga pisngi. Lahat ay nakatingin sa kanya at nagtawanan. Huwag mong kalimutan ang sinabi ko. Sabi ni Lin Feng na walang pakialam. Maya-maya ay umalis na siya. Malapit na ang katapusan ng taon, kailangan ni Lin Feng na bumalik sa Yangzhou City. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 255, Blade of the Wind. Sa isang sinaunang kalsada, maraming tao na nakasakay sa mga kabayo na tumatakbo patungo sa Yangzhou City. Kapansin-pansing isang batang babae ang tumatakbo sa sinaunang kalsada. Nakasuot siya ng pulang tsangpaw. Mukha siyang makapangyarihan at napakaganda rin. Bakas sa kanyang mga mata ang kanyang pagmamataas. Chen, sa pagkakataong ito, pagdating natin sa Yangzhou City, maipapakita mo ang iyong mga pambihirang talento at kakayahan. Lahat ng tao sa clan ay lubos na ipagmalaki sa iyo. Sa sandaling iyon, sinabi iyon ng isang binata kay girl in the red changpao. Mukhang excited siya. Ang binatang iyon ay si Lin Hong. Sa tabi ni Lin Hong ay si Lin Chen, ang kanyang kapatid. Lahat ng tao sa Lin clan ay ipinagmamalaki na, nakaugnay kay Lin Chen. Sa mga araw na ito, si Lin Chen ay naging mas mature, ang chi na lumalabas sa kanyang katawan ay pambihira. Isang taon sa Imperial City ang nagbigay daan kay Lin Chen na umabant mula sa unang layer ng Ling Qi, upang makapasok sa ikaapat na layer ng Ling Qi. Siya ay isang tunay na henyo. Dumaan siya sa napakahirap na pagsasanay para magawa ang mga resulta ng iyon. Gusto ni Lin Chen na maging dragon sa gitna ng mga mortal. Siya ay mayabang at gustong tingnan ng ibang tao mula sa itaas. Ang gayong personalidad ay nangangailangan sa kanya na magkaroon ng mahigpit na determinasyon upang walang humpay na lumakas. Kuya, medyo malakas ta rin. Walang masyadong makakaagaw sa iyo sa Yangzhou City. Mahinahong sabi ni Lin Chen. Ang tunog ng kanyang boses ay lumutang sa hangin at umabot sa tainga ni Lin Hong na naging sanhi ng isang ngiti sa kanyang mukha. Matapos magkaroon ng parehong kayamanan at prestihiyo, sila ay babalik sa kanilang bayan kung saan lahat sila ay ipagmalaki. Chen, mahina pa rin ako kung ikukumpara sa iyo. Sabi ni Lin Hong habang nakangiti. Sa totoo lang, mas malakas siya kaysa sa kanya. Bukod dito, isa sa 8 mataas na opisyal, si Chu Zanpang, ay interesado sa kanya na ikinainggit ng maraming tao. Si Lin Chen at ang kanyang mga kaibigan ay pawang mga disipulo ng Holy Courtyard ng Zuyu at mas matalino sila kaysa kay Lin Hong, ngunit masaya niyang sinusundan ang kanyang kapatid na babae sa grupo. Si Chu Zanpang ang kanilang pinagmulan ng inspirasyon. Si Lin Feng ay ang basura na pinatalsik ng Lin Clan. Sa huling pagkakataon na nakita nila siya ay napakalakas. Ang tagal na nilang hindi nagkita pero walang alinlangan na lalo siyang lumakas. Hindi alam ni Lin Chen ang tungkol sa bagong titulo ni Lin Feng na Marquis, si Lin Hong at siya ay nagsasanay sa isang cultivation room hanggang sa taunang pagpupulong. Nais nilang maging mas malakas hanggat maaari kapag bumalik sila sa Yangzhou City. Pagkalabas mismo ng kanyang cultivation room, tumalon siya sakay ng kabayo at sumugod sa Yangzhou City. Sa parehong sinaunang kalsada, may isa pang batang babae na nakasuot ng pulang apoy na damit, nakasakay din siya sa kabayo at nagmamadaling pumunta sa Yangzhou City. Napatingin si Lan Feng sa binata sa tabi niya. Nakangiti siya ng mahina at malambing. Dugo, salamat sa pagsama sa akin sa Yangzhou City. Sabi ni Lan Feng. Siya ay isang babaeng umiibig. Si Dugu Xiao ay miyembro ng Dugu Clan. Ang angkan ng Dugu ay isang angkan na nakatali sa korte ng imperial. Siya ay nagkaroon ng malakas na koneksyon. Bukod dito, napakalakas din niya. Siya ang kasintahan ni Lan Feng. 2 taon nang magkarelasyon sina Lan Feng at Dugu Xiao ngunit ito ay lihim. Hindi naman nagalit si Lan Feng dahil ipinagmamalaki niyang maging kasintahan siya ni Dugu Xiao at umiibig siya. Si Lan Feng ay anak ng Nalan Clan ng Yangzhou, ngunit kung ikukumpara sa Dugu Clan na may mga ministro sa loob ng korte, ang Nalan Clan ay wala. Hindi man lang sila karapat-dapat na tingnan. Alam ni Lan Feng na ito ang nangyari, ngunit tinanggap ni Dugu Xiao na sumama sa kanya sa Yangzhou City na nagbibigay sa kanya ng matinding mukha. Sobrang natouch siya sa pagsama niya sa kanya. Ang tagal na nating magkasama, sabi ko sa iyo, tutulungan kitang umangat sa social ladder. Mahinahong sabi ni Dugu Ziyang. Mukhang natuwa si Lan Feng. Ang pagkakaroon ng mas mataas na katayuan sa lipunan ang kanyang pinakamalaking ambisyon. Hinimok ni Lan Feng ang kanyang kabayo na mas mabilis na pumutok, na naging dahilan upang ang kanyang mahabang buhok at pulang damit ay lumipad sa hangin. Bumibilis ang tibok ng puso niya, parang kabayo. Lin Chen ng Lin Clan, iniisip ko kung kaya mo akong labanan. Si Lan Feng ay mukhang sobrang naiinip. Sa pagkakataong ito, sa Yangzhou City, makikita ng lahat si Dugu Xiao na nag-escort sa kanya at magugulat sila. Sa sandaling iyon, sina Lin Chen at Lan Feng ay babalik sa Yangzhou City bilang mga bayani at inaasahan na sasambahin sila ng lahat.
Akala nila ay ituturing sila ng lahat bilang mga diyosa. Hindi alam ni na Lin Chen at na Lanfang na, sa sandaling naglalakbay na sila, nagmamadaling pumunta sa Yangzhou City, sa labas ng Imperial City, dalawang napakamahal na dragon colt na kabayo ang nakaalis. May isang gwapong binata at isang magandang dalaga na nakasakay sa dalawang kabayong dragon colt na ito. Gwapo at malinis ang bata, mukhang bayani. Ang batang babae ay nakasuot ng damit na mas puti kaysa sa nyebe at napakaganda. Mukha siyang celestial being. Tumingon si Lin Fang at tumingin sa Imperial City mula sa labas. Napakadali ng buhay. Lumipas ang oras sa bilis ng liwanag. Walang makapaghuhula ng anuman. Naaalala pa rin ni Lin Fang ang taon bago siya at ang kanyang ama ay pinatalsik mula sa Lin Clan. Noon, ipinakita niya sa Yangzhou City kung gaano siya kalakas at bumalik sa Yunhai Sect. Ngunit pagdating niya sa Yunhai Sect, nawasak ito at napatay ang mga miyembro nito. Si Lin Fang ay pumunta noon sa Imperial City at sumali sa Celestial Academy. Tungkol sa hinaharap, napuno ito ng mga kawalan ng katiyakan. Isang taon na ang lumipas at si Lin Fang ay determinado at masigasig tulad ng dati. Siya ay mataas ang loob at puno ng determinasyon. Ang taong iyon ay hindi katulad ng iba, naging pamilyar siya sa bagong mundong ito at nakakuha ng sariling kapihan. Para sa isang taong nagmula sa ibang mundo, mabilis siyang nasanay sa mundo ng paglilinang. Nakapasok siya sa ikawalong layer ng Ling Chi at natutunan kung paano tumagos sa isang espesyal na dimensyon ng paglilinang, ang dimensyon ng pagsasanib ng lupa. Nakita ng lahat na kahanga-hanga ang kanyang talento. Nakatingin si Lin Fang kay Meng Qing, na nakasakay sa tabi niya, mayroon siyang malambot at malambing na ngiti sa kanyang mukha. Kaunting panahon pa lamang mula nang makilala niya ang dalaga, ngunit sinusundan siya nito kung saan-saan. Walang reklamo, tahimik lang siya at palihim na sinundan siya kung saan-saan. Lahat ng ginawa niya ay para kay Lin Fang na parabang ang babaeng iyon ay ipinadala mula sa langit para bantayan siya. Napansin ni Meng Qing na nakatitig si Lin Fang sa kanya. Siya ay nagkaroon ng kakaibang ekspresyon ng mukha sa isang segundo at pagkatapos ay tumingin sa malawak at walang hangganang kalsada sa harap nila. Siya ay kalmado, matahimik ngunit kasing lamig ng yelo, parang isang diyosa ng yelo. Meng Qing, naalala mo ba noong unang beses tayong sumakay ng kabayo? Sabi ni Lin Fang habang nakangiti. Bahagyang tumanggo si Meng Qing, syempre alam niya. Kung gayon, dapat tayong sumakay ng isang kabayo, tulad ng ginawa natin noon. Sabi ni Lin Fang na may nakakalokong ngiti. Pagkatapos ay tumalon siya sa ere at agad na dumaong sa likod ni Meng Qing. Ang kabayong dragon colt ay napaungol at mas bumilis pa, na naging dahilan upang ang katawan ni Meng Qing ay sumandal sa dibdib ni Lin Fang, sinamantala niya ang sitwasyon at hinawakan si Meng Qing sa kanyang mga bisig. Sobrang lapit ng dalawa sa isa't isa na parabang magkayakap. Ang pagkilos na iyon ay nagpang-inag kay Meng Qing mula ulo hanggang paa. Itong lalaking ito. Pamumunuan ko ang kabayo. Sabi ni Lin Fang habang nakangiti ng buong puso. Pagkatapos ay hinawakan niya ang mga kamay ni Meng Qing na nakahawak sa renda at mas bumilis ang takbo ng kabayo. Nang maramdaman ni Meng Qing ang mga kamay ni Lin Fang na nakahawak sa kanya, nakaramdam siya ng kuryenteng damaloy sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang pagdiin ng dibdib ni Lin Fang sa kanyang katawan, mayroon siyang kakaibang sensasyon sa kanyang puso, na para siyang lumulutang sa mga ulap. Hindi niya siya tinulak pabalik. Tahimik lang siyang nakaupo sa kabayo, nakasandal sa dibdib ni Lin Fang. Napakatahimik, payapa, at mainit-init. Sa isang malayong lugar, medyo malayo sa Yangzhou City, mayroong isang hanay ng mga bundok. Nakapagtataka, maraming tao sa isa sa mga bundok at sila ay lubhang nabalisa. Ang mga taong ito ay naglabas ng isang malakas na chi, ang ilan sa kanila ay nakikipaglaban, ang iba ay nagsasanay sa paglilinang sa gilid. Sa bundok, marami ring kabayo, Chi-Xe armored horse. Sa mga bundok, sa itaas ng isang bangin ay isang solong silweta. Napapikit ang lalaking iyon at ramdam na ramdam niya ang hangin sa kanyang katawan. Nagkaroon siya ng impresyon na wala siya sa material na mundo. Ang taong iyon ay nanatili sa ganoong sandali at pagkatapos ay biglang idinilat ang kanyang mga mata, ang nakakasilaw na liwanag ng isang talam ay sumilay sa kanyang mga mata. Sa mukha ng taong iyon, isang napakalaking salita ang nakaukit. Daw. Ang taong iyon ay mukhang sobrang brutal at agresibo. Talam ng hangin. Sabi ng taong iyon sa mahinang boses. Isang mahabang talam ang pumutol sa hangin na parang talam na gawa sa hangin. Ito ay halos hindi nakikita at hindi marinig, maliban sa isang kahanga-hanga at maningning na ilaw na pilak na nakakalat. Katsa. Isang maliit na tunog ang lumabas at sa di kalayuan, isang malaking bato ang naputol. Hehe. Tila nasisiyahan si Badaw sa kanyang sarili. Ibinalik niya ang kanyang talon sa kanyang likuran at tumingin sa malayo. Kagad pagkatapos, sa di kalayuan, nakita niya ang dalawang siluet na nakasakay sa isang kabayo tango sa bundok kung saan maraming tao. Sa wakas dumating na rin siya. Nang makita ni Badaw ang dalawang taong papalapit ay tila talagang masaya siya at ngumiti. Ang mga tropa ng Chi-Xe ay naghihintay doon sa kabundukan para sa kanila, naghihintay silang pumunta sa Yangzhou City.